na pinapalitan. Ang mga magaganda kong background, hindi na pinapalitan. Pero nakamove on na nga kaya ng tuluyan si Daniel Padilla kasi ang mga pag-uusapan natin sa episode na to, Daniel Padilla, Catherine Bernardo, reaction daw ng mga fans ni Catherine sa panalo ni Charlie Dizon sa Urian at maraming iba pa. Pero more on tayo, Daniel, Catherine, Charlie. Anyway, Daniel Padilla na talaga namang pinuri ng kanyang mga tagahanga kasi sa isang event dun nga ito yung event na binalita natin before na kaya hindi siya sumali sa Star Magic All-Star Basketball Games ay dahil naghanda siya para sa isang malaking political rally sa Davao ilang araw after nung All-Star Games na yon. At medyo inulan sila doon, maraming tao according sa mga nagbigay sa amin ng mga pictures at istorya. Maraming mga tao at inulan, pero despite the heavy rains, nagpe-perform itong si Daniel, tuloy-tuloy ang kanyang performance. Talagang ang dami mga memes nga naglabasan na parang naibuhos daw ni Daniel sa kanyang number na yon, yung kanyang mga emosyon siguro, mga hinanakit, galit, at kung ano pa mga nandiyan na napuno sa kanyang dibdib, na talaga namang very cinematic na habang umuulan kumakanta siya dahil parang doon niya na inilabas. Kaya daw after nung concert na yon o yung rally na yon ay parang nag-ibang anyo na itong si Daniel na parang iba nang magsalita, na mas tanggap niya na yung kanyang sarili, mas buo na siya kasi nga daw parang nakita nila na naging simbolismo ba yung matinding ulan na yun habang kumakanta siya, na nailabas niya siguro lahat ng kanyang emosyon. Pero may mga may mga namumuna, may mga pumupuna, may mga bashing pa din na nagsasabi na ganun talaga daw ang buhay, parang sinasabi nila hanggang sa ganyan na lang lalabas hanggang sa ganung exposure na lang daw mapapanood si Daniel, etc. But then again, sabi nga natin, hindi naman nga natin mapiplease ang lahat. Ako, malaking bahagi ng buhay ko ang pag-follow sa Kathniel kasi simula nang nagkaroon po ako ng anak at lumaki ito, talagang Kathniel niya yung nakagisnan niyang mga kuya at ate niya, na lalo pat madalas na director ng mga proyekto nila ang ninang po niyang si Direk Cathy Garcia Sampana. So sa maraming pagkakataon na pumupunta kami, nagiging extra ako minsan sa mga palabas nila, talagang lagi kong kasama yung anak ko. Kaya ako na-witness ko rin talaga at kahit sabing naka-move on na rin naman ako sa naging hiwalayan nila kasi sila naman yan. Pero hindi naman yata kasi magandang pinapakinggan pa natin na considering na sa kanilang dalawa, mas angat talaga ngayon ang career ni Catherine. Kumbaga, mas napatunayan ni Catherine na bilang solo actress, mamamayagpag siya. Pero hindi naman din tamang sabihin na nalaos na si Daniel, di ba? Hindi naman yan. Hindi naman ako pabor sa ganung mga reaction or komento. Pero, again, kung may mga ganung bashing, ganun talaga eh. But, ang latest nating napulot dyan, update dyan is pagkatapos nga ng Davao Rally concert na yon na nag-participate si Daniel, balita natin na may mga grupo sa bahaging yon ng nakaganito ba? Bakit to doon hindi nakasaksak? Daldal ako ng daldal. May microphone ba ako? Bakit di mo saksak yan? Sigurado ka, sumasagot talaga siya. Pasensya na, napuputol po. Ganito po talaga ako, hindi ako nag-i-edit kasi eh. Kaya kung ano yung nakikita nyo, very raw yun na yun. But anyway, nasaan ako? May mga grupo daw po yung ngayon sa bahaging yun ng Kabisayaan, Mindanao, na parang kumukumbinse kay Daniel Padilla na pasukin na rin ang politika at tumakbo na ito sa sa kanila, kung hindi man sa party list or sa iba pang kasi si Daniel din naman wala naman sa tawag doon, hindi naman sa kanya yan, hindi naman iba bilang ang lahi niya, Padillang lahi ay may dugong politika din. Nakasama ko ang kanyang lolo na ang yumaong si Roy Padilla sa probinsya po namin sa Camarines Norte, na naging gobernador namin doon. Nagkasama kami in one time na ako'y naging sectoral representative, at maraming mga Padilla, tatay niya na pumasok, ang kanyang tito Robin na senador, ang kanyang nanay na aktibo sa Tingog, ganon. So but then again, kaya siguro ready naman siya sa mga batikos, alam niya na yung mga ganong mga tirada na haharapin niya kung sakali man. Pero yun ang napag-alaman namin. But may mga proyekto pa rin po siyang naka-line up. Sabi nga natin dati yung kasama niya si Sanjo Marudo, tapos may nabalitaan din kaming i-release na
na single niya uli para sa ABS-CBN Music, Star Music, at may mga iba pang asignatura naman siguro na gagawin siya. Sa kabilang dako, si Catherine Bernardo naman nakapapanalo lang, kinongratulate natin na manalo siyang Best Actress sa FAMAS, and medyo hindi lang ako may nagustuhan kung totoo, sabi ko nga sa Marites University, ulat ko na nabalita ko doon na nang manalo si Charlie Dizon sa Gawad Urian bilang Best Actress para sa Third World Romance, kasama niya si Carlo Aquino, the day after na ikasal sila, may mga naglabasang chika, kagaya nung nakaraang mga chika, nung time naman na si Nadine Lustre ang nanalong Best Actress, na di umano galing na naman sa kampo. Again, humihingi ako ng busina dito galing na naman umano sa kampo ni Catherine Bernardo, na hindi nila type, or hindi, kumbaga disgusted sila sa resulta, na parang bakit daw nanalo na ng fama si Catherine, bakit parang hindi naman daw pinansin, something like may mga ganon, tapos parang sinasabi pa nila hindi deserve ni Charlie yung panalunan niya. Again, ang Unbettable Channel po ay magbibigay ng sariling opinion tungkol dyan, kasi nga po sabi natin, si Charlie Dizon na isa rin naman po sa mga batang actress natin na talaga namang ang galing, mahusay. In fact, hindi naman siguro maituturing yung panalo niya bilang Best Actress sa isang Metro Manila Film Festival 3 years ago, nanalo siyang Best Actress, na napakahusay niya, and nasundan nito na marami pang nominasyon, and this time Urian na mismo ang nagbigay sa kanya ng parangal. And in fairness, si Catherine herself, yung performance niya sa same movie na nanalo siya sa FAMAS na A Very Good Girl, ay na-recognize at napasama siya sa mga nominated or sa mga nominees na Best Actress, na in fact kahit nga yung mga ibang mga batikang artista natalbugan pa nga ni Catherine kasi hindi nga na-nominate, but si Catherine na-nominate. The fact na na-nominate siya at na-recognize ito at binigyan pansin ng mga manunuri sa Gawad Urian, malaking bagay na po yun. Kaya although hindi rin ako masyadong naniniwala doon sa mga nagpapakalat na galing po yun sa mga fans ni Catherine, though nung mga nakaraang panahon nga, nung time ni Nadine Lustre, parang naging ganun din yung sentimiento o opinion ng marami, na ikinukumpara si Nadine kay Catherine, ikinukumpara ngayon si Charlie kay Catherine. Kaya siguro lumalabas yung pangalan Catherine at mga tagahanga ni Catherine. But then again, correct me po if I am wrong, kasi hindi naman ako naniniwala. Sabi ko lang, binabalita ko lang na sana nga hindi talaga totoo or iba, or kung may iba man na gumagamit, magtigil naman po kayo, kasi imbis na makatulong po kayo sa inyong iniidolo o hinahangaan, napapasama po sila, dahil sabi nga natin, dala-dala ninyo ang kredibilidad at ang pangalan ng mga hinahangang artista. O diba? Mga ganong emote lang. So mga kapanalig dyan, anong tawag dito? Mga kapanalig, mga kapwa ko, mga team Unbettable dyan, mga team Marites, mga nagbabasa po sa akin sa Bulgar, sa Hataw, sa Context.ph, at sa Online Chronicle PH Manila, ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy ninyo pong pagtangkilik sa aming channel. Kina Dr. Jessica D ng Ideal Vision, Dr. Jess Solis at Ma'am Arak Solis ng Gorgeous Smile, kay Dr. Pong Magtibay ng One Dental Place, Dr. J. Recasata at Dr. Sheila Recasata ng Faces and Curves, ang mga kapamilya ko sa Faces and Curves, mga kapamilya ko sa CIMAS Philippines and CIMAS International, kay Colonel Jundi Mayuga, at sa lahat po, Mama Shea Cabal Revilla, Papa Strike Revilla, at mga kapwa ko, mga taga Bacoor City sa Cavite, mga taga Gabay Guro, na malapit na naman po ang Teachers Fest po natin, at mga taga Gabay Kalikasan, at ngayon po, mga kapwa ko, mga taga Empress, mabuhay po tayong lahat, at maraming salamat. Ako ang inyong lingkod, Abdat Nabus. Thank you!